Abiso sa mga motorista, ngayong araw na ang simula ng 2 buwan na dry run ng contactless o cashless na pangungulekta ng toll sa ilang expressway. Silipin natin ang sitwasyon sa Mindanao Avenue Toll Plaza. May unang balita live, si Bam Alegre. Bam? Susan, magandang umaga. Matapos yung mga paunang abiso noong Agosto, ay sinimulan ngayong Setyembre pag-aalis sa mga cash lane dito sa mga tollway. Pero hindi lahat. Kumbaga, dahan-dahan, ika nga. Tuloy ang dry run ng cashless system sa mga piling tollway ngayong September 1. Pagpapatuloy ito ng inisyatibo noong pandemic na pawang RFID na ang gagamitin para mabawasan ang human interaction. Pero kung tumukod noon ang sistemang ito dahil sa mga nagreklamo na hindi sila makasabay, ano kaya ang magiging kaibahan ng pagpapatupad ngayon? Kung ang bus driver na si Narciso Feliciano ang tatanungin, responsibilidad ng bawat dadaan sa tollway na kargahan ang kanilang RFID para hindi maging abala sa nakararami. Mas mabilis yun. Kaya lang, yung mga walang pondo, doon nagkakaproblema. Meron nga RFID, wala namang pondo. Dapat na pinapondohan nila para hindi na nakakaabala sa daan. Pabor din ng pribadong motorista na si Harlem Dulay sa cashless transaction. Pero inaalala niya ang ibang hindi pa rin ito sinusunod o wala pa rin RFID. Depende po sa pananaw ng karamihan dahil kasi okay din po ang cashless, okay din po yung may cash. Kaya lang ang problema, syempre, maraming hindi nakaka-avail pa eh. So meron yung mga ibang taga-probinsya, hindi rin nila alam. So yung mga bihira lang pumunta dito. Pero mas maganda kung magtitira pa rin sila ng isa. Sa abiso ng NLEX Corporation, hindi naman ito ipatutupad sa lahat ng toll plaza. Tulad sa Balintawa, 2 cash lane pa rin ang bukas base sa kanilang signage. May build-up nga ng mga sasakyan dito, partikular ang mga truck, bandang alas 5 kaninang umaga. Maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa mga cashless lanes. Susan, dito naman sa Mindanao Toll Plaza na ating kinatatayuan, may cash lane din. No? Pero walang build-up at kahit rush hour, tuloy-tuloy yung biyahe. Mas nagkakaroon ng emphasis doon sa mabilis na daloy ng mga sasakyan dito sa mga RFID lanes. Ito ang unang balita mula rito sa Quezon City, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.